Ano man ang gawin ninyo, hindi nyo mapipigilan ang maraming Pilipino. Zero Remittance Week ng OFW abroad, tuloy na tuloy at tila isang malaking impact ito na mangyayari sa gobyerno. Ito ang naging diretsang pahayag ng maraming overseas Filipino worker sa pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pahayag ng Undersecretary ng Presidential Communications Office na si Claire Castro nang sabihin nito na tila hindi naman raw tama na gagawin ng mga OFW ang tila Zero Remittance Week na maaring makapagpabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas na siyang tunay na malaki ang magiging epekto sa pamahalaan. Tunay na viral at trending ngayon sa iba't ibang social media platform ang naging panawagan ng maraming overseas Filipino worker all over the world na kahit anong gawin raw na pangumbinsi ng pamahalaan sa kanila ay itutuloy nila ang OFW Zero Remittance Week na mangyayari mula March 28 hanggang April 4, 2025. Ito raw ay dahilan para sa kanilang panawagan at pagkalampag sa gobyerno na mali ang ginawa ng pamahalaan kay former President Rodrigo Duterte na isinuko sa International Criminal Court o sa banyagang husgado para di umano'y litisin dito sa mga akusasyon ng extrajudicial killing. Tila hindi raw sila makapaniwala na sa kanilang konting panawagan at tila hudyat ng magbabala na hindi magpapadala ng kanilang mga remittances sa bansa. Naalarma raw ang pamahalaan pagdating sa usaping pera. Ngunit kahit ano raw gawin ng gobyerno, hindi raw magbabago ang isip ng mga Pilipino at itutuloy ang OFW Zero Remittance Week na mangyayari sa loob ng 7 araw. Hindi man raw magkaroon ng opisyal na pahayag, kumbinsido ang maraming OFW na si President Marcos Jr. at ang kanyang gobyerno ang pasimuno kung bakit isinuko ang dating Pangulo sa husgadong banyaga. Panoorin ang full video online na umani ng iba't ibang reaksyon matapos tiyakin ng maraming overseas Filipino worker abroad na nang dahil sa dila ginawa ng gobyerno kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipinadala sa Netherlands nang tila hindi man lang raw nito nakuha ang kanyang karapatan bilang isang Pilipino, tila gagantihan raw nila ang gobyerno. Epekto ng hindi pagpapadala ng maraming Pilipino sa bansa, tiyak raw na ikababagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Bilyong pisong mawawala sa gobyerno dahil sa Zero Remittance Week ng maraming OFW, aabot sa mahigit kumulang 100 billion pesos. Narito't panoorin ng full video. Sa ganitong klaseng issue, sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Solusyon ang ibibigay nyo sa mga OFWs, hindi yung takutin po ninyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Nakakalungkot po isipin na ang gobyerno po natin, sa halip na dagdagan nyo ang benepisyo ng mga OFWs, yung clamor sa ngayon, ibig sabihin po dyan, may problema. Pero ang problema po sa inyo naman, sa halip na harapin nyo, bibigyan nyo ng solusyon. Ang problema ng mga OFWs, pinalala po ninyo, tinatakot pa po ninyo, kina-counter pa po ninyo. Kalungkot, ano bang klaseng panggobyerno ang mayroon po tayo? Sa mga pitsi-pitsi na mga bagay po ng mga OFWs, sa halip po dapat maging sensitive kayo to listen, to hear, o sa mga clamor na yan. Pero ang masakit na katotohanan ay talagang tatakutin pa ninyo. Nagsasakripisyo na nga yung mga OFWs, malayo sa pamilya, dahil wala namang trabaho dyan na naghihintay sa Pilipinas na kayang i-accommodate, ipoprovide ng gobyerno. Tapos ganito pang gagawin nyo.
babalaanan pa ninyo, tatakutin nyo pa. So what? Diba? Ang mga Pilipino, so kami po mga OFWs, kami po mga Pilipino dito sa abroad, hindi po kami yampak-yampak, hindi po kami pasaway. Responsable po kami na mga Pilipino, na mga OFW, sir, sa abroad, sa padig ba ng mundo. Sana naman konting hiya naman galing sa inyo. Sana naman konting pag-intindi, pag-unawa naman galing sa inyo. Sa tuwing may mga sinasabi ang mga OFWs, yun nga nakakamiss si President Duterte. Totoo lang. Nakakamiss ang former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa napaka-sensitive niya sa bawat pighati sa loobin ng mga OFWs. Pinapakinggan niya, inaaksyonan niya, binibigyan niya agad ng solusyon. Alam niyo yun nangyari? Yan ang wala sa administrasyong ito. Puro na lang pasakit. Puro na lang pagpupuna, pagtutuligsa ang gobyernong ito. Na kung tutuusin naman, tingnan nyo naman ang ginagawa nyo. Matalino po mga Pilipino, mga OFWs, ang pamilya at sambayan ng Pilipino, hindi nyo na maluloko sa mga pinagagawa ninyo. Simple po hiling. Magsabi po kayo ng katotohanan. Ilahad po ninyo. Pwede po ba magtira naman kayo ng konting hiya sa sarili nyo? Bigyan nyo naman dangal ang sarili nyo? Dignidad ang sarili nyo? Konting integridad man lang? Sana na kahit papaano yung mandato ninyo ipaglaban, paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ito na nga lang pagkakataon po namin Ito na lang natatanging karapatan po namin, fundamental rights, tatanggalin nyo pa sa amin, kukunin nyo pa sa amin. Nasa demokrasya pa ba tayo talaga sa administrasyong ito? Sana naman mga ma'am and sir, President Bongbong Marcos, please gumawa ka naman ng pagkakataon. Magpaka-presidente ka naman. Pangulong Marcos, yun ang pong hiling po namin. Gawin mo naman po yung nararapat, yung tama para sa Pilipino, hindi yung para sa iilan. Huwag naman po minsan. Sa lahat ng pagkakataon na lang. Pwede ba pakinggan mo naman ang hinaing ng mga Pilipino? Unahin niyo po, sir, ang problema ng bayan. Unahin niyo po pagbibigay ng trabaho, solusyon, hindi sa mga paghahabol sa mga maliliit na mga kababayan po natin. Problema ng Pilipino, unahin nyo. Hindi yung pagsasalita, pagpapahayag ng saloobin, ng kuro-kuro, kitilin pa ninyo. Gano'n na ba kayo kadesperado? Akala ko ba sa inyo mga OFWs ay kukonti lang? Ina-underestimate nyo? Ini-small-small nyo? Bakit kayo nagpapalag kayo? Bakit ngayon react kayo ng todo? Saan naalarma ba kayo? Ibig sabihin may impact sa inyo ang OFW sa mga remittance, sa ekonomiya ng ating bansa. Minsan gawin nyo rin po na mapasaya nyo kami, mapasaya nyo mga OFWs. Hindi po yung tatakutin po ninyo. Nakakahiya kayo. Ewan ko ba sa gobyernong ito na mayroon tayo ngayon? Kakamiss ka talaga, Tatay Digong.